Good evening, everyone. Nandito na naman po tayo para sa isang powerful night. Day 13 na po ng ating PNF. More than halfway through na po tayo. Sino na po ang naka 13 days? Ayan, madami na pala. Purihin ng Diyos. And shoutout din po sa ating mga online worshipers. Alam niyo po, wala pong accidentally na nag-scroll lang kayo. Kasi divine appointment po yan ni Lord. Dinala niya kayo dito para maka-worship and makapag-praise kami. Nakasama kami ngayong gabi. So, i-drop niyo na po sa comment section ang inyong mga prayer requests and thanksgiving items. Hindi po yan binabasa lang. May actual prayer warriors po dyan. Binabasa po nila yan in real time. And salamat nga po sa ating mga online intercessors na nakaantabay po sa bawat request po. And we encourage everyone po na i-like and share po yung ating video. Nang sa ganun po ay mas madami pang mapagpala at we invite din po na sumama po kayo sa aming in-person gathering. Hallelujah. Okay, so sa mga nandito naman po physically, ready na po ba yung mga slips nyo? Sulatan nyo na po yung mga blue and yellow slips na dadalhin dito sa harapan mamaya. And hindi lang po yung sa inyo, pati yung po yung mga pinasulatan nyo sa mga kaibigan nyo and sa mga relatives nyo. Later po, sabay-sabay natin yan na i-declare in prayer. Amen po? I will fulfill the desires of your heart. Ang sarap pong basahin, no? Lalo na mas masarap pang hawakan dahil yan po yung promise of the day natin from the Lord. Sabi nga po sa Psalm chapter 37, verse 4, Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Sa Tagalog, magpakasaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang mga nasa iyong puso. Amen po ba? Amen. Sabi nga po, kapag ang kagalakan mo ay nakaangkla sa Panginoon, unti-unti niya ina-align yung mga desires ng puso natin sa kanyang kalooban. Hindi lang niya tinutupad yung gusto natin, binabago niya muna tayo. Kaya habang nade-delight ka sa kanya araw-araw, trust that God is working and shaping your heart. Hallelujah. So gabi-gabi po, chinesek po natin kung dala niyo po yung prayer booklet niyo. So baka mangalay na kayo kakataas. Pwede po mag-amen na lang po kayo kung dala niyo pa rin. Amen po? Amen. Hallelujah. And reminder lang po, hindi lang po yan souvenir ng ating PNF 2026. So, active resource po natin yan for our spiritual growth. Lahat po nandyan na, yung guides, promises, readings. So, let's actually use it po, sulatan, basahin, at ipagdasal po natin yung mga nakasulat. Amen po. And yung prayer focus din po, isama natin yan sa routine. Let's complete po yung ating PNF journey, hindi lang po yung halfway lang. So, paano naman po yung mga online worshipers? Malakas po kayo sa tech team. So every morning po sa TMCC Facebook page, pinapost po ang promise of the day, readings, and prayer focus. Alam po natin na God is not limited by geography or physical materials. He can reach you through technology too. So i-follow niyo po yung The Messiah Community Church on Facebook para updated po kayo sa ating prayer and fasting service. And may we call on po our pastor of the night, Ate Lynn Habla. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo para po sa ating panalangin. Hallelujah. Magsambit po tayo ng papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay, napakasarap, Panginoon, na ikaw ay purihin, luwalhatiin sa gabing ito. Dama namin sa maghapon ng iyong pagsama. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Dakila ka, dakila ka. Ngayong gabi, Panginoon, narito po kami upang ikaw ay parangalan, ikaw ay pasalamatan sa mga ginagawa mong kamangha-mangha sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil kami po ay nakaabot ngayon sa day 13 ng prayer and fasting. Tunay, Panginoon, na ang iyong mga surprises sa amin, ang iyong mga pagtugon ay nakakamit na po namin. Salamat. At dun sa mga hindi pa alam namin, Panginoon, in your time, according to your will, ibibigay mo po rin ito sa amin. Ngayong gabi, O Lord, sumasamo po kami sa iyo. Anuman pong karumihan ang nakikita mo sa aming mga puso, sa aming mga isipan, patawarin mo po kami, O Lord. Kung kami po ay naging hindi encouragement sa iba, Lord, forgive us.
Kung kami po ay naging paraan upang ang iba ay hindi makasama ngayong gabi, Lord, patawarin mo po kami. Sa mga nasasabi naming hindi magagandang salita, forgive us, Lord. At alam namin, Panginoon, ang kapatawaran na nagmumula sa iyo ay mag-uudyok sa amin upang kami ay lalong manampalataya at magtiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ang naisin mo sa amin ay sumunod. Ang naisin mo sa amin ay magtiwala. Pinupuri ka namin, O Diyos, doon sa mga pangyayari sa amin, sa mga dreams namin, sa mga plano namin. Alam namin, Panginoon, ngayong gabi, mangungusap ka. Ang kasiyahan namin ay ikaw lamang, Jesus. Ang ligaya ng aming buhay ay ikaw lamang, Jesus. Kaya ngayon, Panginoon, sa aming pagsamba, manguna ka at alam namin, ikaw ang aming kasama. Pupurihin ka namin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Sabi po sa Isaiah chapter 50 verse 7, "Because the sovereign Lord helps me, I will not be disgraced. Therefore I have set my face like flint, and I know I will not be put to shame." Sa Tagalog po, sapagkat tinutulungan ako ng Panginoong Diyos, hindi ako mapapahiya, kaya't pinatigas ko ang aking mukha na parang bato, at nalalaman kong hindi ako mapapahiya. Amen. Tunay nga po, hindi po tayo mapapahiya. Ngayon naman po, let's give God some spotlight through our stories. Let's open our hearts sa mga stories nyo. Sabi nga po, when you share what God did, you're basically shouting, God is good. Amen po ba? Sige po, ako na po una magpapahayag na God is good. Purihin po ang Diyos sa buhay po ni Ate Osang kagabi sa pagsalo niya sa akin. Ako po dapat ang MC, pero may slight changes po, kaya salamat po sa pagiging God Scout niya. Always ready po siya. Pinupuri ko po ang Diyos sa patuloy na pagsama niya sa family namin. Everyday po, in all things, di po kami nagsasawa magpasalamat sa Kanya. Lalo na po yung everyday and every POP suki po natin, yung asawa ko yan, sabi niya, shoutout ko daw siya. Ang aming pong nilakad kagabi ay isang unspoken prayer request na tinugon ni Lord. O diba, day 12 pa lang kahapon, pero answered prayer na. God is good po talaga. Sa Kanya pong tugon, patuloy pa rin niya po kaming pinatitibay sa pananampalataya. Andun lagi po yung assurance niya na hindi niya kami iiwan, di pababayaan man. At talaga naman pong walang gawa ng kaaway, makapagpaalis po ng faith namin sa Kanya. Salamat sa Diyos lahat ng papuri. Hallelujah. So, ayan, naiyak na ako. Sino pa po ang gusto magpahayag po na God is good? Ayun po, si Kuya Buddy. Bakit nanginginig itong mic? Mukhang hindi yata tama. Anyway, magandang gabi po sa lahat. Kagabi, nilapitan ako ni Sister Osang. Diba? Sabi niya, pwede ka bang magpatotoo? Sabi ko, hindi ko pa natatanggap eh. Yun po yung sinabi ko sa kanya. Nung pong nagtatrabaho pa ako, para pong nasa nasa 6th floor. Pero nung nag-retire na ako, parang na ako nandun sa baba. Doon sa 6th floor kasi, makikita mo lahat malayo eh. Sabihin, marami kang pwedeng pagpasyahan ng yung kaligayahan natin. Pero nung nasa baba ka, limited. So, yung pong na yun, sa financial side, hindi naman po kami pinabayaan ng Panginoon. Nandun po yung provision niya. Yung mga anak ko, very supportive. Yung pong iba, Papa, ito yung pang bili mo ng maintenance mo. Yung iba naman, yung isa, pinakuha kami, binibigyan kami ng health card. Pero ngayon po,
Dahil nga nasa ako na ako 80 na ako eh. So, pinutol na yung health card, nawala na. So, nandun pa rin yung provision nila. Hindi po kami nagkulang. Kumakain kami ng 3 beses sa araw. Kung minsan pa, mas marami pa eh. Hindi naman halata po. So, nandun po yung provision ng Panginoon. Ang natatandaan ko lang, nung tapat po kami sa pagbibigay ng tithes namin, sa kabila po nung maliit na halaga na tinatanggap namin from the government, alam mo naman yung SES, magkano lang yan. So, binibigay ko po yun. Hindi po ako nagkakukan doon. Sa kabila nung, alam kong marami akong kailangan na i-adjust. From dito, pumunta ka dyan. Marami kang i-adjust eh. So, nandun po yung ako na yun. Ang isa pang makakatuwa, nung pong nagbigay kayo ng slip, na sabi, pledge, hindi ko po alam eh, kung magkano yung niligay ko lang. Sabi ko, parang nung nasa bahay na ako, parang, paano ko bibigay ito? Eh, yun po yung inilagay ng Panginoon. Paano ko bibigay ito? Eh, ganito lang yung kinikita ko. So, nakakatuwa po, kagabi, sabi nga, sino ba yung nagsabi dito? Si Osang din yata. Ano ba yung ginagawa niyo pagdating niyo sa bahay? Gaganon kayo ng cellphone? Ba? Tamang-tama po yun. Pagdating ko sa bahay nga, nung medyo nakainga na ako, binabrowse ko yung kwan ko, nakita ko yung may message. Sabi doon sa message, Papa, sabi niya, para sa January, yun ang sinabi niya, binigay niya. Halagang konti lang naman. Sabi ko, thank you Lord. Ito na pala din sagot ng panalangin ko na magkakaroon ako ng pambigay dun sa TWC. Na wala sa plano talaga yun eh. Talagang biglaan yun. Yun po, nakita ko po yun. So sinabi niya, para sa January. Iniisip ko yun. Ibig sabihin ito, January, meron pang February, may March. So, ito po yung sa apo ko. Praise the Lord. Apo na po yan. So, yun yung magbibigay sa akin. Ng konti lang naman, hindi naman ganun karami. So, yun po yung pinapapasalamat ko sa Panginoon. Kahit na po sa maliit na halaga, maliit na bagay, pero hindi po kami pinababayan ng Panginoon. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Praise the Lord. Sabi nga po, he who began a good work will carry it to completion, sabi sa Philippians 1:6. Sino pa po ang gustong magpatotoo? Nasa likod. Ayan. Sige po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang aking pong testimony ngayon ay fresh na fresh from Taytay Doctors po. Galing po, kadi-discharge lang po na anak ko, siguro mga around 5 p.m. ngayon. Nung last Sunday pa po siya na-confine because of dengue. And doon po sa ilang araw na nandun siya, talagang yung kanyang platelet kasi, pababa ng pababa hanggang sa umabot na ng 22. Dumating yung time na sinabi ni doktora kasi hindi pa siya nawawala ng lagnat, so possible pa daw po yan na bumaba hanggang 13 or 15, which is nakaka-worry na po kasi nga sobrang baba na. And good thing, ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung kanyang vital signs hindi naman naging abnormal, lahat yung normal. Yung kanyang BP, yung kanyang oxygen level, naging normal po yun. At nung sabihin ng doktor yon na bababa pa, yung pag-aalala bilang nanay naandon. Grabe ang kaba ko, pero nagpe-pray kaming mag-ina, gabi-gabi, nagpe-pray kami. Sabi ko sa anak ko, anak, mag-pray ka.
Sabi ko, manalangin ka sa Panginoon. Sabi niya, Mami, hindi naman ako nag-aano ng pananalangin si Jesus at hindi din daw siya nagda-doubt na merong gagawin ng Panginoon. Sabi ko, oo anak, kasi walang imposible sa Panginoon eh. Kahit sabihin ng doktor yan, na ganito yan, pero manampalataya ka at magtitiwala tayo na walang imposible sa Panginoon. And kahit po siya ay nilalagnat pa ng 5 hanggang 6 na araw, ang sabi kasi sa kanya, pagka 7 days ay nilalagnat pa siya, yun nga, possible na bumaba ang platelet. And pangalawa, may iba ng pinanggagalingan yung lagnat niya, hindi na dengue. And so, yung pag-aalala mo bilang nanay nandun, pero never ko pinagdudahan yung kayang gawin ng Panginoon. Kasi nagtitiwala ako na lahat yan posible sa Panginoon. Walang imposible sa Kanya. So, kinabukasan, nung kunan siya ng dugo for pang 7 days nung kanyang lagnat, kinakabahan ako. Talagang nag-aantay ako kung ano magiging result. Pero pagdating ng result, sabi nung nurse, ay ma'am, ito na po pa yung result ng inyong Pagtingin ko, naging 27. Lord, sabi mo, ang sabi ni doktora, possible na bumaba, pero dahil nanampalataya kami, dahil sa'yo, walang imposible. Kaya, salamat sa Panginoon, kinabukasan ulit, nung kunan siya, naging 87, sabi nga ni doktora, ang baba naman na itinataas ng platelet mo, lilima. Sabi niya gano'n. Sabi ko, pero nandun po yung pananampalataya ko na ang Diyos ang kikilos. So, ngayon po, nakauwi po kami kanina. 116 na po yung kanyang platelet, kaya kami pinauwi. Maraming salamat sa Panginoon dahil alam na ko, talaga walang imposible kapag nagtiwala ka sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Talaga pong napakasarap makaparinig po ng mga buhay na patotoo. Ano po? Sino pa pong gusto? Ay, day 30 na po, imposibleng. Ayun pa, yes. Si Ate Christine. Magandang gabi po sa ating lahat. Hinahanap po ako ng family ko, dun po ako. Lagi pumapwesto sa likod. Apa. Na-late po ako, nagkulot pa po ako. Ano po? Joke lang po. Ayun. Yun pong aking testimony. Sabi nga po ni Ate Gemma Beshi, fresh na fresh. Ano po yun? Kagabi, kaya po ako absent kahapon. Kung wala po naghahanap sa akin kahapon. Na ano po ako, namaga yung mata ko ng labis. Siguro papuhing yun. Or sabi ko nga, hindi lang napalitan yung aming bedsheet. To the rescue po si Jada. Sabi niya, Mami, mag-testimony ka. Pinalitan po agad yung bedsheet namin. Talagang sabi ko, Lord, may baras po kami bukas. Hindi po ako pwedeng kasi wala po akong reliever. Wala akong kapalit na teacher ng youth. So, sabi ko, Lord, pagalingin mo po yung mata ko. At saka nanghingi na po ako ng tulong sa kapatiran na pasama po ako sa prayer. Kasi nag-video pa ako magang-maga yung mata ko. Pulang-pula talaga to. Swollen talaga. Spell swollen. No, joke lang po. Yun. Talagang maga talaga. At yun, thank you sa prayer ng bawat isa. Talagang, sabi ko nga po, ilang days na hindi ako nagte-testimony, hindi ako sanay. Kaya siguro ginawa ng Lord yun. Inalaw ng Lord yun. Thank you, Lord, sa kagalingan po. Sa Diyos po lahat ang papuri. Amen. Oo nga, suki si Ate Christine ng mga testimonies. Ngayon lang siya nag-testimony. Sino pa po? Ayan, si Tita B. Salamat. Dito po sa ulo. Kasi kailangan po. Yes. Tinabihan na ako kaya ako hindi, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Ako po hindi talaga, yung aking kamay, hindi marunong mag-ABC yan. Pero, kapag ako ay nagre-respond ako sa mga comments, kung bakit praise the Lord, maraming nagko-komento sa akin. Bilis mo namang sumagot. Hindi ko alam kung saan nang gagaling yun. Paano tinuturuan ang aking mga daliri na mag-type ng ganon. Kaya, meron ako mga pinapakiusapan na sila ang maging responder or sige lang, porbahan lang ninyo. Ayaw. Kaya sabi ko, naku, Panginoon, talagang ako na yata. Kaya lang, sabi ko, hindi ako makaka-attend ng face-to-face.
at hindi ninyo makikita ang aking beauty. Kaya purihin ng Panginoon kasi God is using me for His kingdom. Amen. Hallelujah. Talaga pong si Tita B talagang napakasipag. Lahat ng prayer request, praise items of FB, nare-respond niya. Talagang mabilis ang kamay. Sino pa pong gusto magpatotoo? Parang nakangiti na lang sila lahat Sino kayo nakayuko? Wala na po ba? Last call po. Sige. Sige, bukas na kayo. Sige, bukas po daw sila. Basahin po natin yung mga testimonies po sa ating Facebook page. Sabi po ni Ate Tess Rico Sanchez, ang ginagawa ko po ay praying for others bago ang aking problema. At God answered my prayers for me and also the person I prayed for. Praise God. Yan yung totoo. Bless others first, then God blesses you too. So salamat po doon sa reminder na yon kay Ate Tessie. Kay Ate Lourdes Francisco naman sabi niya, thank you Lord, nakauwi na ligtas ang anak ko galing ng Samar. Praise God sa safe travel. Sabi po ni Ate Evelinda Cruz Benitez, salamat sa Panginoon sa lahat ng pagsubok na dumarating. Salamat sa kalakasan ng kalooban. Salamat sa mga salita. Amen. Grateful heart kahit sa trials. Yan po yung tunay na faith. God's word sustains us. Amen. And sabi nga po sa Psalm chapter 118 verse 14, ang Panginoon ang aking lakas at awit at siyang aking kaligtasan. Kasama po ang WLT, magpuri po tayo at sumamba sa ating buhay na Diyos. Good evening po. Good evening po. Ayun, lumakas. Sige po, nanayahan ko po kayong tumayo. Kagabi po, sabi ko sa inyo, bago tayo mag-praise and worship, I asked you to try to remember kung ano yung bagay na ginawa ng Lord na posible. Tama po, sorry, nalito. Okay, ngayon naman po, ano yung desire ng puso ninyo at hinayaan yung si Lord ang gumanap at kumilos sa desire na yun at nangyari yung desire na yun. Sige, try to remember po. Kung naalala ninyo po, mag-start po kayong magsambit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sabi po ni Ate Vanessa, pumalakpak. Pwede po kayong pumalakpak. Sige po. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Worship you, Father. Thank you, Father. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. And all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. And Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Have your way, Lord. And this is my desire, to
worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. And Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. And every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. And Lord, I give you my heart, I give you my soul. And I live for you alone. And every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. And I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Have your way, Lord. Worship you, Father. Worship you, God. You're worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And all the saints and angels, they bow before your throne. Cast their crowns before the Lamb of God and sing. And all these saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things.
You deserve the glory. And all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you're worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Siguiera, higuera sundo, higuera sundo, higuera sundo. Sundo, Yigero Sunyara, Shichiro Kunasha, Yirikaru Shunya, Yikina Shuraka, Yikinda Shunaka.
night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day. You're worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy, Lord. We give you glory. We honor you, Lord. Praise you, Lord God. Praise you, Father. Lord, I give you my heart. I give you my soul. And I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. And Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Panginoon, tulad ng aming ginamit, have your way. Have your way. At salamat, Panginoon, sa mga kaparaanan mo sa buhay namin na hindi malirip ng aming isip, Panginoon. We thank you for that. Thank you for answering our prayers. And thank you for teaching us to wait patiently. Maraming salamat, Panginoon. And as we continue worship tonight, ikaw po yung mamagitan, Panginoon. Your Holy Spirit be with us. And we welcome your presence, Lord. We give you back all the praises and thanksgiving. In Jesus' name, Amen. Muli pong palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. May expectation na po ba tayo sa word na ibibigay ni Lord ngayong gabi? Amen. So, ang ginamit po ni Lord na daluyan ng kanyang mga salita ay isang Acts BI student. Kasama ko po siya sa Intercessor Ministry. And kasama po siya sa Shepherd's Daughter, ang D-Group under AP Mercy.
Isa rin po siya sa facilitator ng Sunday School. And i-welcome po natin sa ating harapan kung may Barbie po tayo, meron po tayong pretty ngayon, si Sherry Espiritu Clarin. Kala ko po Bambigat. So mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ngayong gabi po, naitanong na po ito sa worship natin kanina. Ano ang naisin ng puso mo? Habang nakikinig po tayo, itanong po natin sa sarili natin, how much of God do I really want? Ang pangako ni Lord sa atin tonight is, I will fulfill the desires of your heart. Amen. Nagagalak po akong ibahagi na ang pagtayo ko po dito ngayong gabi ay isa pong fulfilled desire. Pinanalangin ko po sa Panginoon na ako po ay makapag-enroll sa Acts BI at sa biyaya at kabutihan po ng Panginoon, nakakompleto na po ako last year ng 2 subjects by the grace of God. At sa kabutihan po ng Panginoon, kagaya nga po ng nabanggit, kami po ng mga classmates ko ay nagagamit ng Panginoon sa ating gabi-gabing gawain. All glory and honor po to the Lord. Hallelujah. Let's pray. Father God, we thank you for this night. We declare that we delight in you, that's why we are here. Please search our hearts, Lord, and transform us. Dalangin ko po, Panginoon, na samahan mo po kami at hinihiling ko po, Panginoon, na habang dinideliver ko po ang salita mo, please hide me under your wings at lahat po ng makakarinig ng mensahe mo ay maunawaan po yung special at personal message mo sa bawat isa. Ikaw lamang po ang mapapurihan at mataas. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Awit 37, verse 4. Psalm 37, verse 4. Ang sabi po dito, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Amen. Ang pamagat po ng ating message ngayong gabi ay Delight, then Desire. Naniniwala po ako na bawat isa po sa atin dito ay merong kanya-kanyang heartfelt desires. Siguro po yung tawag ng iba dyan, pangarap, yung iba naman po, plano, hangarin, o prayer request. Kapag hindi pa po ninyo natatanggap yung matagal na ninyong pinagpe-pray sa Panginoon, minsan ba natatanong mo si Lord, Lord, kailan ba? Totoo ba na ibibigay mo yung naisin ng puso ko? Ngayong gabi po, pinaaalalahanan tayo ng isang napakagandang katotohanan sa Psalm 37 verse 4. Binibigay ni Lord ang naisin ng puso natin, pero nagsisimula ito sa pag-delight natin sa Kanya. Si David po ang sumulat ng talatang ito at yung buhay po niya ay sumasalamin ng pag-delight kay Lord. Kaya nga po siya tinawag na the man after God's own heart. Pag-usapan natin ngayon, ano ang ibig sabihin ng delight in the Lord. Number 1 po, it means to enjoy God. Nagagalak tayo sa presensya ng Diyos, sa salita niya, at kung sino siya, hindi lang dun sa mga biyaya na natatanggap natin mula sa Kanya. Minsan po siguro hindi madali na i-enjoy ang presence ni Lord kasi po isa siyang spirit. Di natin siya nakikita, di natin siya laging nadarama. Pero nakakatiyak po tayo na buhay ang Diyos natin, makapangyarihan siya at lagi natin siyang kasama. Dahil po dito, pwede po tayong makipag-fellowship sa Panginoon buong araw sa pamamagitan ng panalangin, Biblia, at pagsamba. Ganito po yung nakikita natin sa buhay ni David. Umaawit po siya ng mga psalms sa Panginoon habang nagpapastol siya nung kabataan niya.
At tayo naman, habang lalo tayong napupuno ng presensya ng Diyos, nahihikayat tayo na ibahagi din sa iba ang salita ng Diyos. Pangalawa po, it means to trust His timing. Resting in God habang naghihintay tayo. Nagtitiwala tayo na perfect ang timing niya. May mga pinapanalangin po tayo sa iba't ibang areas of restoration. Meron pong nananalangin for spiritual restoration, yung iba po, physical, mental, financial, o kaya po, kombinasyon po ng mga ito. Last year, nakilala po natin ang God of Hope and Restoration. Ngayong taon naman, dinideclare natin ang God of Fulfilled Promises. Kadalasan nga lang, ang restoration po, di ba, hindi siya instant. Magtiwala po tayo sa kaparaanan at sa timing ng Diyos, kagaya ni David. Nangako ang Diyos sa kanya na magiging hari siya ng Israel, pero alam po natin na hindi po ito agad-agad na naganap. Nagdaan muna po siya sa mga pagsubok, panganib, at iba't ibang sitwasyon na puno ng alinlangan. Habang naghihintay, patuloy siyang nagtiwala at sumunod sa Diyos. Dapat din natin ma-realize that restoration requires patience. Habang naghihintay tayo, naisin natin na lalong lumalim ang relasyon natin sa Panginoon at maibahagi sa iba ang message of salvation. Itiwala natin ang mga schedule at plano natin sa Diyos at maglingkod tayo sa Kanya. Pangatlo po, to delight in the Lord means to love His ways. Mag-delight tayo sa pagsunod sa Panginoon, sa kalooban niya, at lumakad tayo sa daan na hinanda niya. Hindi po madali, pero God already gave us the Holy Spirit para tulungan po tayo. Kagaya po ni Kagaya ni David, sumunod tayo kahit hindi natin lubos na nauunawaan. Isang halimbawa po ng pagsunod na maibibigay ko dito, at salamat naman po sa Panginoon kasi for the previous nights po, ilan na po yung nagpatotoo. Ang sama-sama po nating mission na maitayo ang TWC. Siguro po minsan dumadaan tayo sa punto na meron tayong mga alalahanin, mga katanungan, isubmit po natin to sa Panginoon. Pero patuloy po tayong magkaloob ng tapat dahil para ito kay Lord. Bahagi pa rin po ito ng worship natin sa Kanya. At pang-apat, it means to align our desires with His. Hayaan natin ang Panginoon na hubugin at baguhin ang mga naisin ng puso natin. Dito tayo matututo na naisin kung ano yung mabuti, wasto, at ayon sa kalooban ng Diyos. Ipag-pray po natin na magkaisa tayo na ma-accomplish po natin yung commission ni Lord sa atin sa Acts chapter 1 verse 8, na maabot po natin ang kanya-kanya nating Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang dulo ng mundo. Ano nga ba talagang pangako ng Panginoon sa Psalm 37 verse 4? Ang sagot po, pagbabago, hindi lamang kasiyahan. Hindi pinangako ni Lord na ibibigay niya ang bawat hilingin natin. Diyos siya, hindi po siya isang genie o fairy godmother. Tandaan natin na siya ay sovereign, omniscient, and in control. Ang promise ni Lord, kung uunahin at iibigin muna natin siya, kung magdi-delight muna tayo sa Kanya, huhubugin niya ang puso natin. Ito po yung transformation. Ito ang pangunahing katotohanan sa promise ni Lord. Hindi lang niya basta ibibigay kahit anong hilingin natin. Na ibig niyang ibigay ang pinakamabuti para sa atin. Kapag malapit ang puso natin sa Panginoon, kagaya ng relationship nila ni David, ang pinakamabuti niya
ay nagiging mas malinaw, mas matamis, at mas tiyak. Ngayon, paano natin maisasabuhay ang Psalm 37 verse 4? Magbabahagi po ako ng 4 na paraan. Una po, prioritize God today. Ibig sabihin po, magbasa po tayo ng Bible natin araw-araw. Kung ano po yung binasa natin, ulit-ulitin natin sa isip natin buong araw. Of course, dahil po alam natin na buhay ang Diyos, kasama natin siya lagi, kausapin natin siya maya't maya. Let's pray without ceasing. At sa atin pong pagbabasa, habang nakikilala natin ang Panginoon ng mas malalim, lalo natin siyang sambahin at purihin sa bawat pagkakataon. Pangalawa po, check our desires. As mentioned, buhay ang Panginoon, kausapin natin siya. Tiyak tutugon siya kapag nagtanong tayo sa Kanya. Pero imbis na itanong natin na parang bang tayo yung boss ni Lord, Lord, kailan ba? Deadline na. Imbis na, totoo ba na tutuparin mo yung naisin ng puso ko? Subukan po natin at tingnan po natin yung resulta. Ang itanong po natin, Lord, ayon ba sa kalooban mo ang naisin ng puso ko? At pangatlo po, let God handle the timing. His timing is always perfect, never too early nor too late. Habang naghihintay, patuloy tayong magtiwala at sumunod sa Diyos. And lastly, live with open hands. Ano man ang ibigay ng Diyos sa atin, tanggapin natin. At ano man ang gustong alisin ng Diyos sa buhay natin, isuko natin sa Kanya. Let's pray. Lord, salamat po sa pagsama mo sa aming pag-aaral ng salita mo. Turuan mo po kami na palaging mag-delight sa iyo above all. Align our desires to your will and fulfill the desires that honor you. Help us to trust your timing and your plans. Itong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po. Yan. Meron po tayong 4 na application na binigay ni Sis. Number 1, prioritize God today. Number 2, check our desires. Number 3, let God handle the timing. Number 4, live with open hands. Totoo po yun. Tama nga kasi sabi nga ni Lord, sabi nga sa Psalm 37:4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Totoo po yun. Katulad ko po, alam ni Lord yung desire ng puso ko. For the longest time, online worshiper lang ako dito sa prayer and fasting. Pero for the first time ngayon, binigay ni Lord yung desire ko na maka-attend in person dito sa prayer and fasting. May bonus pa kasi andito ko ngayon sa harap niyo, di ba? Ang galing ni Lord. So, punta na po tayo sa hanap na po tayo ng partner. Kuha na po ng partner. Yung reflection po ang i-share natin sa isa't isa. Pagkatapos, ipag-pray niyo po yung bawat isa. Ang reflection question, ano ang nakikita mong challenge sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao? Meron po tayong 4 minutes. Start na po.
Okay na po? Punta naman po tayo sa prayer 1. Share ko lang po yung Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ito yung verse na binibigyan diin yung at pinapahiwatig yung inner self natin, yung feelings at yung desire ng puso natin. Ito yung magbibigay sa atin ng direction kung ano yung makakabuti sa atin at kung ano yung ikakalugod ng Panginoon. So yung prayer 1 po, again po kasama yung partner nyo, ipanalangin na ang bawat kaanib ng TMCC ay mag-commit sa pag-aaral ng salita ng Diyos, dumalo sa mga trainings and equipping sessions. Sige na po. Okay. Punta naman po tayo sa prayer number 2. Ipanalangin na patuloy nating maranasan ang tunay na kagalakan at kasapatan sa presensya ng Diyos at sa Kanyang mga pangako.
Hallelujah. Praise you, Lord. Aming Ama sa Langit, buong puso po kaming nagpapakababa sa iyong presensya. Salamat po sa pagkakataong ito upang kami ay manalangit at magpuri sa iyo. Umaasa at nagpapasalamat po kami dahil ang bawat member ng TMCC ay mananatiling uhaw sa pag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy mo pong hipuin at kakatagpuin ang bawat isa na magkaroon kami ng pagnanais, lumalim sa pamamagitan ng mga training, Sunday school, equipping sessions. Ibigay mo po sa puso ng bawat isa yung desire na sumunod at magpagamit sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ang presensya mo ay sapat, kaya't ang patuloy naming nararanasan ay tunay na kagalakan na nagmumula sa iyo, at sa iyo lamang wala ng iba. Sa presensya mo, may peace, may joy, may freedom kami na magpuri sa iyo. At walang patid na nagpapasalamat dahil ang pangako mo ay sapat at tapat para sa aming lahat na tanging sa iyo umaasa at nagtitiwala. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Sabi po sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, "But remember the Lord your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth, and so confirms his covenant which he swore to your ancestors as it is today." As we give tonight, let's remember na source ng lahat ng blessing natin ay si Lord mismo. So kaya ano pa man po yung i-offer natin, with joyful heart and thankful hearts dapat. So let us pray po. Lord, salamat po sa walang sawang pagbibigay ninyo sa amin. Tanggapin po ninyo ang mga kaloob namin ito at gamitin para sa iyong layunin. Amen. Ready na po, pwede na po natin dalhin yung ating mga blue and yellow slips, kasama po yung ating mga tithes and offering. And if isa ka po sa mga online worshipers ngayon na nanonood na nais ding magkaloob, kahit po hindi namin kayo makasama dito, you can do it po through online channels po, via bank transfer and GCash po. God bless po. Dako naman po tayo sa prayer focus natin, Christian Life Mission. Ganun po ulit, prayer partner, pag-pray niyo po. Start na po.
Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa Christian Life Mission. Salamat po sa mga taong ito na iyong tinawag upang magamit mo at tumulong na magpadama ng pagmamahal sa pamamagitan nila. Salamat po sa walang patid na provisions upang makatulong sa mga nangangailangan. Sa mga taong may iba't ibang pasanin sa buhay, lalo na ang mga may sakit na hindi lang physical, financial needs, higit sa lahat ay ang kanilang spiritual. At makadama sila ng hope mula sa iyo. Makadama din sila ng comfort at compassion mula sa mga taong ito na patuloy na nagpapagamit sa iyo upang maging daluyan ng pagmamahal at pagpapala mo, upang patuloy kang maitaas to glorify your name. Salamat po sa wisdom and compassion for these wonderful people. Alagaan mo po sila at pagpalain. Mananatili po silang malakas para sa iyo at sa ikalulugod mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan po yung lahat ng bahagi ng CLM, ng Christian Life Mission dito sa harap para po ipanalangin. Lapit na po. Yan. Bakit po tatatlo lang? Ayun po. Okay. Lapit na po para po ipanalangin kayo ni Pastor Glenn. Si Kuya Polly daw kasama dito. Siguro ganito. Kung ikay naging part ng CLM dati, no, yan pong mga CLM, yan yung mga disaster response. So pag may bagyo, may lindol, may sunog, sila po yung mga nagbabalot ng relief o pumupunta doon sa lugar. Ganun yung idea ng CLM. So during the time ni Dr. Loyola, meron pang mga meron pang mga medical missions na ginagawa. Yan. So kanina, ang pinagpe-pray namin ay ma-institutionalize. So hindi lang yun pagka mayroong bagyo at saka lang tumutugon. Halimbawa, posible kaya na magkaroon ng rehabilitation center under ng CLM, o kaya ng orphanage under ng CLM, o kaya ng home for the aged under ng CLM, o kaya halfway home sa mga prostituted women, etc. Pwede ba yun? So, money is not an issue. Pag may vision si Lord, merong provision. Amen ba? So, kailangan natin ng pag-pray kay Lord na magtindig ng mga visionaries para dito sa CLM. Tinatanong ko sa kanila, may leader na ba ang CLM? Kasi ngayon baka si AP ang nagte-take over, pero it should not be. Eventually, someone has to rise up and take the lead sa CLM. Kasi si AP, Kerugma head. So, yung CLM, isa lang sa mga branches ng Kerugma, church planting, cross-cultural missions, then CLM. Kaya kung kayo'y kinakalabit ni Lord, huwag niyong palampasin ang taon na to, natutugon kayo kay Lord. Okay. So, ito yung current. Pero may mga dati na na-involve din sa CLM. Pwede bang tumayo din kayo? Kung na-involve ka way back sa CLM, nakasama ka sa medical mission, tumugon ka sa sunog, nagpatay ka ng sunog, ganun. Pwede ba lapit din kayo rito? Lapit po kayo dito. So, lapit. Sige, yung naging dati, lapit lang. Ba't kayo takot maipag-pray? Lapit lang. Yung pong mga parang nararamdaman nyo, pwede ko dyan lapit din kayo. Yung kahit hindi pa kayo decided, pero naiisip nyo, pwede kong tumuwang-tuwang, pasaw-saw-saw-saw, pag may, lapit kayo, sige, come over. Yung pwede kayong sige, ganito na lang. Kung ayaw nyo mag-member, pero
pwede kayong mahinga ng tawag doon, ng assist. Pagka pupunta doon, willing kayo, you are available to the Lord. Pwede man tumayo and sumama dito? Sige na, huwag na kayo mahiya. Meron po? Okay. O tatayo yata si Kuya Dante. Sige, tayo tayong lahat. Tayo tayong lahat. Lapit po kayo. Dito. Extend your hands towards these people. Malinaw sa salita mo, Panginoon, ang paglilingkod sa iyo hindi lang puro spiritual. Napakahalaga, pinakamahalaga spiritual, pero hindi dapat pabayaan yung physical na pangangailangan ng mga tao. Salamat sa vision na binigay mo kay Dr. Loyola na na-start itong CLM at minana po namin ito. At gusto po namin ituloy ito dahil this is so biblical na ang church ay magre-respond sa mga pangangailangan ng mga tao kahit hindi pa sila Christians dahil yun nga, pray, care, share. So we care for people and then eventually share your gospel to them. Dinadalangin po namin ang ministry ng CLM na muli pong mamayagpag ng higit pa kaysa dati. Yun pong vision na ibibigay mo sa magiging leader o yung pipiliin mo na magiging leader ng CLM ay matupad, Panginoon. Kami po ay naniniwala, as we heard yesterday, you will do the impossible, Lord God. Gagawin mo kahit mukhang imposible sa amin, pero sa iyo wala naman talaga imposible. So we are praying, Lord, ang mga involved currently sa CLM at saka po yung mga dating na-involved na, we thank you for them, Lord God. Salamat sa buhay nila na nagpapagamit sa iyo. Humihingi rin kami sa iyo na tumawag ka pa ng marami galing sa TMCC na tutugon o mag-involve ng kanilang sarili sa gawain po ng CLM na to. That they will also catch the vision of ministering sa social needs ng tao so that eventually we can also disciple them in you, Lord. Salamat po ng marami. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa mga taga-CLM. Makakaupo na po tayo. Thank you po, Pastor. Hindi po tayo nauubusan ng mga yellow and blue slips. So kaya kuha po kayo and let's be a blessing courier po sa mga relatives, friends at kapitbahay natin. So kahit hindi po sila makasama tonight through their written prayers, kasama pa rin natin sila. And speaking of connections, hindi pa man po tayo natatapos ng service ay nakapost na po sa TMCC FB page ang mga reflection questions for you to think about. Kung may stage fright po kayo, kagaya ko po, hindi po nangangagat ang keyboard ng laptop o ng cellphone nyo. So i-type nyo po under sa reflection question yung sagot nyo, testimonies, and praise items. And para mas makita pa po yung magaganda at poging PNF attendees dito, sama nyo na rin po yung mga selfies nyo with your diesel and itag nyo po yung mga friends nyo. Ay ano ba yung goal natin dito? A ripple effect po ng blessing from our PNF service. So let's redeem our screen time. Gawin po natin God's Kingdom time. Amen po ba? Amen. Sino naman po yung mga mahilig mag-retail therapy? Yung mga gold and platinum member po ng Shopee, ng Lazada. Yan, ang dami, marami. So nasa likod po yung ating mga merchandise meant for our TWC fundraising. Di na po kayo maghihintay ng delivery. Wala rin po yung shipping fee. Alam niyo po ba yung TWC? It will be our home where we'll gather as God's family, worship Him freely, and reach more people for Christ. Every purchase po ngayon, literally po, it's laying bricks for that vision. So may The God of Fulfilled Promises shirt po dyan, 300 pesos, 100 goes to TWC Fund. Meron din pong mugs, 150 pesos. 100 for TWC and 50 for the mug. So every sip from that mug, you'll remember you're part of building the kingdom. You're part of building God's kingdom here on earth. Amen po? Amen. Hallelujah. So, another important announcement po, kagaya po ng sinabi kagabi, February 7 po, it's a Saturday, 8 to 12:30, yung seminar po natin sa David Hall na Pro Tips on Mental Health with Doctora Aliana Fuentes.
75 pesos lang po yung registration fee. Alam niyo po, mental health is spiritual warfare din. So we need to understand depression and anxiety, not just medically but biblically. This seminar will equip us to pray more effectively, minister more compassionately, and support our brothers and sisters who are struggling silently. Especially needed po ito ng mga church planters, OBS teams, ministry leaders. But honestly, lahat po tayo, because we are called to carry each other's burden. Sabi nga po sa Galatians 6:2. And we can carry what we don't understand. So let's learn po how to be the hands and feet of Jesus to those who are hurting emotionally and mentally. So sana po makatin po tayong lahat. And last na lang po na announcement, our Day 14 prayer and fasting po ay nakapalo po sa ating Sunday service bukas, 8 a.m. po, dito pa rin po sa sanctuary. So God willing po, magkita-kita po tayo dito bukas sa umaga. God bless po everyone. And tawagin ka po si Ate Lynn para po sa ministry. Praise the Lord. Hallelujah. Natutunan natin ngayong gabi ang tutuparin ng Panginoon kung anong naisin ng iyong puso. Pero merong pag-check Check your desire. Ask the Lord kung ang desire nating ito ay naka-align sa naisin ng Panginoon sa ating mga buhay. Kasi baka mamaya, gusto natin ito, hindi pala iyon ang kalooban ng Panginoon. Mayroon ngang mga tao na ang naisin nila, ganun, pero hindi pa rin yon ang kalooban ng. Ito'y nangangahulugan na kailangan talaga nating hanapin na ang kalooban ng Diyos ang manguna sa ating mga buhay. Hindi ang mga bagay sa mundong ito ang magbibigay sa atin ng kasiyahan, kundi ang kasiyahan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi basta paghingi, mga kapatid, hindi po paghingi ng kahit ano, kundi ang i-align natin ang ating mga sarili sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. At ito ay magdudulot sa atin ng tunay na kapayapaan, tunay na kasiyahan sa kanyang presensya. Hallelujah. At mayroon tayong pag-asa. Kasi ang kanyang pangako, ang sabi niya, I will fulfill the desires of your heart. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Narito po ang iyong mga anak. May kanya-kanya po kaming mga plano. May kanya-kanya po kaming mga pangarap para sa aming pamilya, para sa aming sarili, para sa aming mga mahal sa buhay, maging sa iglesyang ito, sa The Messiah Community Church. Panginoon, ang hiling lang po namin, ang mga puso namin ay maiayon namin sa iyong harapan upang ang kalooban mo ang mangyari sa bawat buhay namin. Nakikita mo, Panginoon, ang laman ng mga puso ng iyong mga anak. Marami po sa amin ang humihingi ng kagalingan para sa karamdaman. Narito rin po, Panginoon, ang humihingi ng kalooban mo sa pang-tuition fee, pambayad sa mga bills. Marami po rin dito, Panginoon, ang lumalapit at humihingi ng katugunan mo sa mga panalangin na hindi nila masabi sa kapwa. Tanging sa iyo lamang, Panginoon, na idinudulog ito. Ngayong gabi, Panginoon, ang dalangin namin. I-search mo po ang aming mga puso. Kung yun po bang aming mga hinihinging ito ay naaayon sa iyong kalooban. Banal na Espiritu, mangusap ka po sa amin. At kung kami po ay may kahinaan sa aming mga puso na lumapit sa iyo, Panginoon, bigyan mo po kami ng panahon upang kami ay magpatuloy sa pananalangin, magpatuloy sa pag-aaral ng iyong mga salita at patuloy na magtiwala
at umasa na ikaw ay Diyos na makaya at kaya mong ipagkaloob ang lahat ng aming mga pangangailangan na naaayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. At sa gabing ito, Lord, naniniwala kami, may tinugon ka na. Hallelujah. Mayroon ka ng mga ibinigay na kaloob para sa iyong mga anak. Mayroon ka ng mga pagpapala na hindi namin naranasan noon, ngayon mararanasan namin. Dahil sa pangalan ni Jesus, mayroong katugunan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. At ang aming mga puso at mga buhay na ito ay patuloy naming iaalay sa aming buhay na Diyos na patuloy nakakalinga at magpapala sa bawat isa. Maging ang iglesyang ito, Panginoon, ang plano po, Panginoon, para sa TWC. Kalooban mo rin po, Lord. Pero narito po kami bilang miyembro, bilang kasapi at bilang mga umaattend sa church na ito, sa online man o sa face-to-face. Naniniwala po kami, Panginoon, your will be done sa aming mga buhay at sa aming iglesyang ito. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Salamat, Panginoon. Tunay nga na napakasarap na ikaw ay purihin at luwalhatiin. Tunay nga, O Diyos, na napakasarap na sa iyong presensya kami ay manatili. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord, sa mga naisin ng aming puso, Panginoon. Pinagpapasalamat na po namin ito dahil ikaw ang tutugon at ang kasiyahan at ang presensya mo ang patuloy naming mararanasan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At sa gabing ito, Panginoon, sa aming pagtatapos, dalangin namin ang pagsama mo sa bawat isa sa amin, maging sa aming paghiwa-hiwalay. Ibalik mo kami bukas na may panibagong kalakasan upang ikaw ay patuloy naming mapuri at maluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Picture daw po.